Bumulusok sa -3 ang net trust rating o tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos. Base po sa pinakahuling survey ng SWS. Tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Ang paliwanag ng kumpanyang nagkomisyon sa survey sa pagtutok ni Darlene Cai. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Eto, matindi itong inilabas ng SWS survey ngayon mga kababayan. At ang dami po ang umiiyak dahil dito mga kababayan. Pinost namin ito sa aming isang social media account at maraming umiiyak dito mga kababayan. Hindi sila makapaniwala na ganito ang kilalabasan ng survey. Wala naman tayong magagawa dahil yun naman ang news at yun naman ang yung mga news, yung mga inilalabas lang naman ng mga mainstream media. Yun lang naman po ang aming ibinabalita din mga kababayan. Hindi ko nga ba alam kung bakit umiiyak itong mga ito at para ang gusto nila ibaliktarin natin ang balita. Pwede ba? Oo, siguro kung baliktad ang ipinapakitang numero batay dito sa inilabas ng SWS survey tungkol sa trust rating ng mga matataas na opisyal sa ating bansa mga kababayan, kung siguro nagkabaliktad ito, ewan ko kung ano ang magiging reaksyon ng mga kababayan natin. Pero ito po kasi ang lumabas po wala tayong magagawa tungkol sa bagay na yan. Kung pwede lang sana natin pakialaman at baguhin ang tungkol dyan sa tawag dito, survey na yan at pwedeng doktorin, dudoktorin natin. Kaso, hindi naman po kasi pwedeng baguhin ito. Ano ba yan, Kajas? Ano ba yung sinasabi mong survey na yan? Bakit ang daming umiiyak tungkol dyan? Ipakita mo nga yung survey na yan. Eto mga kababayan ipapakita ko po sa inyo yung survey at ito'y mula sa balita sa GMA ito kinuha natin sa GMA. Sa GMA na natin kinuha ito. Baka pagka kinuha natin sa Net25 baka lalong iiyak kayo. Eto mga kababayan wala tayong pinapanigan dito kung ano lang yung inilalabas. Siyempre, sabi nila, naniniwala rin pala kayo sa survey. Mga ganun lang sinasabi nila Alam nyo, ang survey mga kababayan, kapag ka nataon sa gusto nyo, naniniwala kayo pagka hindi sumang-ayon sa kagustuhan nyo yung resulta ng survey, hindi kayo naniniwala at umiiyak kayo. Yan ang sinasabi nila mga kababayan Yan ang sinasabi nila. Tungkol saan ba yan, Kajas? Eto panoorin natin to Eto, magugulat kayo rito. Panoorin natin sabay-sabay yung video ito. Bumulusok sa -3 ang net trust rating o tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos. Base po sa pinakahuling survey ng SWS. Tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Ang paliwanag ng kumpanyang nagkomisyon sa survey sa pagtutok ni Darlene Cai. Sumadsad sa -3 ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos base sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS nitong Nobyembre. Mas mababa yan sa +7 net trust rating noong Setyembre at sa +18 noong Hunyo. Bagamat may 38% na may malaking tiwala sa Pangulo, nahila yan ng 41% na may maliit na tiwala sa kanya. Ang survey na kinomisyon ng Strat-Based Consultancy ay isinagawa noong November 24 to 30. Sabi ng Strat-Based Consultancy, panahon yan ng matinding pagbatikos ng publiko sa kontrobersiya sa flood control projects, partikular ang malawakang kilos protesta laban sa katiwalian noong November 30.
corruption is on the top of mind ng ating tao. Araw-araw pinag-uusapan. Galit ang tao at humihingi ng may managot. May panagutin ng Pangulo, and it's Tama. towards the end of December, wala pang pinananagot. Mm. And that captured, I feel, the frustrations ng tao on this issue of corruption. Sabi ni Strat-Based Group founder and CEO Victor Andres Manhit, posibleng naapektuhan ng trust rating ng Pangulo sa takbo ng aksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Pinangako ng ating Pangulo na may mananagot. Remember na siya ang nag-umpisa nitong issue ng flood control. Tama nga naman, no? Nakakahiya. Sabi nga niya, mahiya naman kaya. Nakakahiya at nakalulungkot habang nahihirapan ng taong bayan. Pero meron namang napanagot. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakuha ng negative net trust rating ang Pangulo. Noong Marso hanggang Mayo, nakakuha na rin siya ng negative rating. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo ukol sa resulta ng survey. Samantala, nagtala naman ng positive 31 net trust rating si Vice President Sara Duterte sa kaparehong survey. 56% na nagsabing may malaking tiwala sila kay Duterte, habang 26% na nagsabing may maliit silang tiwala sa kanya. Ang net trust rating ni Duterte noong Nobyembre, mas mataas ng 6 na puntos sa nakuha niya noong Setyembre. Sabi ni Manhit, nang isinagawa ang survey ay hindi pa raw isinasampa noon ng reklamong plunder at iba pa laban kay Duterte sa Office of the Ombudsman. Matatandaang nitong Disyembre inihain niya ng ilang civil society groups. Maaari pa raw makaapekto sa opinyon ng publiko kung may susunod bang legal actions na sangkot si Duterte. Hindi na pag-uusapan ngayon yung issue laban sa Vice Presidente. Tandaan natin ay this is the end of November at may nag-file ng kaso sa kanya, I think 2 weeks ago. So hindi na-capture, di ba? May nag-file sa ombudsman. So nung mga panahong nagsasurvey, ang nasa taas ng pananaw ng taong bayan ay yung malaking mga rally, mobilisasyon, ang hinihingi ay may panagutin tungkol sa flood control. Malayo sa isyong ito ang ating Vice Pangulo. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng Vice Presidente ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Yun po mga kababayan, narinig natin yung balita mula po sa GMA at maliwanag at malinaw po yung balita na yan mga kababayan kung ano naging dahilan kung ano naging dahilan kung bakit naging negative 3 ang trust rating ng ating Pangulo mga kababayan. Malapit na mga kababayan, malapit na. Negative 3, 2 baitang na lang at 3, 2, 1, magiging 0 na ito mga kababayan. Sana wag naman. Sana wag naman po. Sana tumaas din ang rating ng ating Pangulo. Yan ang ating pinapangarap din na para lang sa ganun ay bumalik yung tiwala ng taong bayan mga kababayan. Pero malinaw po siguro yung sinasabi doon sa news, doon sa balita mga kababayan kung ano naging dahilan ng pagbagsak ng trust rating sa ating Pangulo. Kaya naging negative 3 ay tungkol dyan sa issue sa flood control mga kababayan na hanggang ngayon ay wala pang nananagot mga kababayan. Oo nga naman. Kasi itong mga nakakaraan, kung inyong nasubaybayan ang teleserye mga kababayan, ay hindi ba sinabi noon na may mga magpapasko sa kulungan? Yan ay talagang ibinida ng ating Pangulo nung mga nakaraan. Pero, anong petsa na ngayon mga kababayan? Disyembre 27 na po mga kababayan at wala pa pong malalaking isda ang nakukulong. Oo, hindi naman big fish si Diskaya. Wala yan. Munamon pa lang yan, sapsap, ipon o kaya maliit pa lang yan mga kababayan. Hindi yan talaga ang malaking isda na hinahanap ng mga kababayan natin. Yun ang nakakapagbigay ng frustration sa ating mga kababayan kung kaya't naging ganito ang resulta ng trust rating sa ating Pangulo mga kababayan. Yun talaga yun.
Kasi hanggang ngayon na wala pang nakukulong, wala pang nananagot sa flood control scandal na yan, mga kababayan. Sa kabilang dako naman, mga kababayan, tumaas naman itong pagtitiwala ng mga taong bayan o taong bayan kay BP Sara, mga kababayan. Palakpakan natin yon. Oo, hindi natin, wala tayong pinapanigan dito. Siyempre, kung ano yung laman ng balita, yun lang din ang ating sinasabi sa inyo at ibinabalita sa inyo, mga kababayan. Alam nyo kasi, itong nangyayari kayo, hindi po ba't nakikita natin ang dami-dabing mga paninira, batikos, kinakawawa, inaapi. Pero sabi ko nga po noong nakaraan, nasabi ko na ba sa inyo yon? Nasabi ko na ba ito sa inyo? Oo, sa totoong buhay po kasi, mga kababayan, ang taong inaapi, ang taong kinakawawa, madalas po ito yun ang kinakampihan ng mga taong bayan. Yun ang kanilang binibigyan ng simpatya. Yun ang kanilang, kumbaga, nakakakuha ng atensyon yun. Kaya kung kailan kinakawawa, inaapi yung isang tao, tsaka naman mas maraming nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya. Parang ganun lang nangyayari po eh. Opo. Kaya, tinan nyo ngayon, mga kababayan. Hindi natin inaano rito hindi natin binubuhat yung isa rito ang gusto nga natin, tumaas din ang rating ng ating Pangulo eh. Sana makabawi. Sana yung -3, matanggal yung negative, magkaroon ng positive, tapos madagdagan ng 0. Yan, 30, pwede na yan. Medyo makakabawi-bawi na ng konti ang ating Pangulo, mga kababayan. Ganun po yan, mga kababayan. Taong bayan po kasi magdidesisyon yan. Taong bayan ang magsasabi kung gusto nila o hindi ang isang namiminuno. Kasi taong bayan din ang naglagay sa kanila dyan. Sila din, taong bayan din, ang magbibigay ng kanilang mga pakiramdam, pananaw, saloobin, kung ano ang dapat na ibigay na resulta kung ang hinihingi ay trust rating o pagtitiwala ng mga mamamayan. Ganon yun, mga kababayan, ganon. Wala tayong magagawa. Ganon po ang lumabas sa survey. Bagamat tayo talaga ay hindi naman tayo gaanong naniniwala dyan sa survey, dahil sa itong mga nakakaraan ay kung ano-ano po kasi ang pinalalabas sa survey, yun po kasi ang naging resulta po wala tayong magagawa. Kayo po, mga kababayan, ano sa palagay nyo? Susurbihin namin kayo ngayon. Palagay nyo ba itong sorbing ito na ipinalabas ng SWS ay tama lang o fake news ba to? Mali ba ito? Paki-comment nyo nga dyan sa baba. Ayan. Muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon, ano man po ang inyong ginagawa, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, mga kapatid, lagi kayong mag-iingat at Happy New Year po sa inyong lahat.